For today's video mga kumare, ayan nakabili tayo ng manok sa palengke. Chicken tayong binili ko, yung wala ng buto para sa aking alaga. Sa lunch niya araw-araw kasi pag galing kami sa school, kailangan yung lunch niya sa bahay. Hindi kami pwede kumain sa restaurant kasi kami lang dalawa. So yung dinner niya ay iba naman. Pero itong lunch na to, kailangan ako ang maghanda. So kailangan stock natin sa ref. Yung binili ko pala is chicken thigh. Kailangan nating tanggalan ng mga ugat-ugat para pagkain ng bata ay hindi siya matigas at makunat. Bago natin siya imamarinate, tatanggalin natin muna yung mga ugat-ugat niya. So ganito lang ang ginagawa ko habang nagtatanggal tayo sa mga ugat-ugat ng manok na ito. Meron tayong guys, magkikwentuhan po tayo. Kami pala ay nandito sa Hong Kong, katulong sa Hong Kong bilang 6 na taon na sa aking amo. At ako ay bihira lang lalabas ng bahay pag tuwing day off. Pero yung mga kaibigan ko, hindi naman masyadong marami, pero may komunikasyon pa rin kami sa Facebook. Ako pala ay may isang matalik na kaibigan na sobrang higpit niya sa pera. Pero kahit pa mahigpit siya sa pera, alam naman natin dito sa Hong Kong, napakadaling umutang ng pera. So nung nakautang siya ng pera dahil yung anak niya ay nag-aaral, meron din siyang kaibigan na humiram sa kanya, ang kanyang pangbayad sa bangko ay pinahiram niya. So ang nangyari, nung nakahiram na yung kaibigan niya, buong buwan yung bayaran niya ay hiniram ng kanyang kaibigan, pinapahiram na. Ngayon, napakalaking problema ng aking kaibigan dahil hindi nagbayad at lumayas dito sa Hong Kong. Ewan ko ba, hindi man pinapaalam sa kanya na uuwi pala yun at hindi pala alam ng aking kaibigan na may balak siyang takasan siya kasi kaibigan niya yun at matalik pa. At ang pangako ng kaibigan niya ay babayaran niya sa sahod, pero hindi alam ng aking kaibigan na yung kaibigan niya na pinahiram niya sa pera ay umuwi pala ng Pilipinas, nagpa-flight na pala. Yan, napakalaking problema guys. Siya pa ang namomroblema sa ginawa ng kaibigan niya. Yung pera na yun ay budget niya sa isang buwan para pangbayad sa bangko. Ngayon namomroblema na siya. So ganun guys, no, dito sa Hong Kong, napakadaling mangutang pero kailangan gamitin mo yung utak mo. Yung inutang mo, wag mong ipautang sa iba dahil hindi mo alam, baka tatakasan ka. Marami na pong nangyayari dito sa Hong Kong na umutang sa bangko at saka pagkatapos ay umuwi sa Pilipinas at hindi na bumalik kasi ang akala nila ay hindi sila matutunton. Pero guys, may nangyayari din na matagal na siwa ng utang dito sa bangko. Pagkatapos ng 15 years, ang bangko ay nagpapadala ng supena doon sa Pilipinas para harapin niya ang kanyang utang. At nung kinikwenta na nila, umaabot ng mahigit 2 milyon yung utang niya sa bangko. Kasama na yung mga interes. Sa sobrang tagal na niyang iniwan dito, ang akala niya ang bangko dito ay walang habol, pero meron pala. Kaya tayo, pag tayo ay umutang ng pera dito, kailangan responsable nating bayaran. Huwag nating tatakasan dahil alam natin pag tayo ay nakatakas, konsensya natin yan dadalhin habang tayo ay buhay. So ang nangyayari ngayon, yung kaibigan ko ay namomroblema na kung saan siya kukuha ng pera para pangbayad ng utang niya dahil yung pangbayad niya ay hiniram ng kanyang kaibigan at yung kaibigan niya ay umuwi sa Pilipinas na hindi niya alam. Nung nakontak niya ay nasa Pilipinas na at wala na daw siyang pangbayad ng utang. So ngayon namumroblema na siya kung saan siya pambayad. Lesson learned po, kahit kaibigan mo man yan, siguruhin mo muna natin yung ating sarili bago natin tulungan yung iba dahil hindi lahat na tinutulungan natin ay marunong tumingin kung ano ang nagawa nating kabutihan sa kanila. Ayan, sa kakadaldal natin, malapit na pala akong matapos. Nilalagay ko na ito sa isang plastic, yung isang hiwa, isang plastic kasi budget niya sa isang linggo. Pero 4 araw na lang yung kulang dahil tapos na yung Lunes. So maraming salamat sa mga nanonood. Hanggang dito na lang. Bye-bye.